Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So, sa episode na to, ang ibibida natin ngayon ay ang ating mga tanim na kamyas. So, ito ang ating tanim na kamyas na na-harvest na natin. So, may dalawang puno tayo rito ng kamyas sa ating bakuran, doon sa harapan ng ating bahay, at saka dito sa ating TP house, sa tapat ng ating TP house. At yung bunga niya ay sobra-sobra na sa personal consumption namin. So nakakailang paksiw na ng isda kami nito. Tapos gagataan. So ang dami na. So nalalaglag lang yung iba. Sayang lang. So naisipan namin na gawing i-dried siya. Kasi ang ganda ng panahon ngayon, ang init. So samantalahin natin magbilad ng kamyas. At alam nyo ba mga kagaya, sa palengke kung magtatanong kayo ng dried na kamyas, sa isang plastic may tig sa 10, may 20 pesos. So malaking bagay na rin yan na pwedeng pagkakitaan. At alam nyo ba mga kagaya, kahit sa loob ng bahay nyo, sa bakuran nyo, pag nag-ikot-ikot kayo, marami kayong pwedeng pagkakitaan. So sa hirap ng buhay ngayon, taas ng petrolyo, nagtataasan yung mga bilihin. So dapat mag-isip tayo ng extra na pwede nating pagkakitaan. Sigurado dyan, sa loob ng bakuran nyo, sa loob ng bahay nyo, sa loob ng drawer nyo, mayroon kayong pwedeng pagkakitaan. So ito, hinarvest namin. Halos, ang dami oh. Hindi ko lang alam. Kaya lang pag natuyo to, liliit pa siya at syempre gagaan pa. So yung nauna naming hinarvest, napatuyo ko na. Tapos mayroon pa kaming pinapatuyo ngayon dyan. Madami-dami yan. Ito yung natuyo na oh. Tingnan nyo mga kagaya. Ayan. Oh, ito na yung natuyo na. Pangbenta na natin yan. So nasa 2 kilo na to mga kagaya. So pwede na naman natin pagkakitaan to. Ayan. So binibida ko lang sa inyo to mga kagaya na maraming paraan para tayo'y kumita. Lalo na kung kayo mayroon kayong bakuran. Tingnan nyo, baka may mga tanim kayong halaman dyan na namumunga na pwede nyo ring ibenta kung sobra-sobra na rin lang. Ito kamyas. Sabi ko sa amin sa probinsya, sa Bicol, hindi pinapansin to. Naglalaglagan lang. Tapos dito napansin ko nung sa palengke, pag namamalengke ako, tanong ako kung magkano yung dried na kamyas. Ayun nga, sa balot may halagang 20 pesos. So kukunting piraso lang. Siguro pag binalot ko rin to madami na ring mapagbebentahan. Ayan. So pwede rin natin pagkakitaan to mga kagaya. Lalo na ngayon, samantalahin natin yung pagkakataon na mainit yung panahon. So mabilis tayo makapagpatuyo nitong kamyas. Yan. So nanood din ako kasi alam nyo naman, kagaya tayo, kung ano pa yung mga pwedeng gawin dito sa kamyas natin. So mayroon akong napanood na ang ginawa naman niya is binuro. Buro yung kamyas. So yan, ginagawa ko na talaga dati yan, yung binuburo namin yung kamyas. Tapos yung napanood ko pang isa, yung ginagawang suka, ginagawang vinegar to. So yun, itatry din natin yun mga kagaya. Kasi parang sa tingin ko okay nga Kasi yung kaysa bumili pa tayo ng suka, at ito pwede na rin pala natin gawin suka. Yan. So baka may vlog ko rin yung kung paano namin gagawin yun. So ngayon ang ginagawa ko lang, sinasamantala ko yung mainit na panahon. Nagbibilad tayo nitong mga kamyas natin. So yan, napablog lang tayo bigla kasi sabi ko
sa hirap ng panahon ngayon, baka mamaya yung mga nanonood sa ating mga viewer natin, yung subscriber natin, mayroon silang kamyas. O sa kamyas, pwede tayong kumita mga kagaya. Ayan. So, yun nga sinasabi ko, baka nasa bakuran lang natin, marami tayong pagkakitaan. Sa bakuran, sa loob ng bahay, sa inyong mga drawer, sa mga lagayan ng damit. Ito, personal experience ko lang. So, matagal na kaming nag-resign ni Mrs. sa abroad. Umuwi na kami, nag-for good kami. So, almost 5 years na, pa 6 years na. Ngayon, nagliligpit siya sa damitan. Meron pang damit na may etiketa pa. So, bago pa. Ibig sabihin, marami tayong mga gamit sa bahay na hindi na natin napapakinabangan, nakatambay lang. Baka pwede na inyong ibenta yan, mga kagaya, at maging pera. So, sa hirap ng panahon ngayon, marami tayong pwedeng pagkakitaan. Tingnan nyo lang yung nasa paligid nyo, mga kagaya. Baka doon kumita na tayo. So, ito, kaya naisip ko rin, sabi ko, kung ano, hinahayaan ko lang magsipagsakan dyan. Binabato ko doon sa mga alaga kong manok, yung nalalaglag. Nung namalingki ako nung isang araw, nakita ko may nagbebenta ng pinatuyong kamyas. Sabi ko, pwede pa na pagkakitaan yung tanim kong kamyas. So, yun yung ginawa namin. Kaya na-share ko, nakakatuwa lang na pwede pala nating pagkakitaan. Tapos, kasi araw-araw ako nagpo-post ng mga tanim ko ritong mga halaman. Isa sa mga buyer natin, nakita niya, habang nagvi-video ako, nakita niya may binibilad akong kamyas. Sabi niya, pabili ng kamyas. Sabi ko, wala, di pa ako nakakapatuyo. Ibig sabihin, may buyer na ako. So, ayun. Ibig sabihin, itong napatuyo natin is doon lang sa buyer ko, isang buyer ko lang, kulang pa to, bibilhin niya na. So kaya habang marami pang bunga yung kamyas natin, sinasamantala ko rin, magpapatuyo at magpapatuyo ako ng kamyas. So nandito lang, wala naman tayong hinahayaan lang natin, kusa lang namumunga yung kamyas, ang daming bunga niya, pwede para nating pagkakitaan. So yun lang mga kagaya, tingin-tingin kayo sa inyong paligid, sa inyong bakuran, sa loob ng bahay, sa kusina, baka mayroon kayong pwedeng pagkakitaan, and then gawin nyo yung dapat gawin. So yun lamang mga kagaya, sa kamyas pwede tayong kumita. Maraming salamat, hanggang sa muli mga kagaya, antabayanan nyo yung iba-vlog natin. Ayan, kamyas kayo dyan.